Katatapos lang nung initial hearing natin, hindi dumalo si Coach Baldwin dahil nakikiusap siya na pagpahingahin muna daw siya. Humarap yung kanyang abogada. Kalalabas lang ngayon. At sangayon sa batas, they have 10 days to answer. A verified answer would have to be submitted. Today is June 15, so hanggang June 25 yung verified answer. After June 25, magkakaroon tayo ng isang formal hearing sa June 29. Sa ngayon sa batas, sinusunod lang natin yon. Allowed sila ng 2 hearings, pero kung isang hearing lang, after the initial hearing, we have 30 days to resolve. Hiniling natin na doon sa unang imbitasyon na ipakita yung kanyang alien employment permit. Alam nyo na. Hindi nila pinakita ngayon yung alien employment permit. Ang pinakita nila ay yung ACR, Alien Certificate of Registration ni Coach Baldwin, na pinapakita ko ngayon sa harap ninyo. Ito yon. Ito yon. So ito yung hinarap nila ngayon, pero sa formal verified answer nila, kumpleto na yung dokumentong ilalahad nila. So ang sabi ko sa kanila, siya ay abogado ni Coach Baldwin, abogada, hindi siya abogado ng Ateneo de Manila. Ang Ateneo de Manila kumuha ng ibang abogado. Hindi pa natin pinapatawag ang Ateneo de Manila, yung employer, yung lamang employee. So alamin pa natin kung kailangan ipatawag ang Ateneo de Manila University. So sasagot sila ng formal sa June 25. Kung makakarating si Coach Baldwin, patitingnan pa raw nila kung maganda na yung kondisyon, baka magpa-medical check-up pa, kahit daw gustong-gustong pumunta ngayong araw na ito. Pero sila ay sumunod sa ating paanyaya, kaya kalalabas lang, nakita nyo naman, yun yung abogada ni Coach Baldwin sa Villanueva Law Offices. Sir, ano abogada? Siguro hindi ko ma-reveal sa inyo, pero ang tama, Janela Froderiza ng Villanueva Law Offices. Sir, anong meaning nung ganyang dokumento na isinumite nila? Preliminary lang ito. Siguro gusto nilang ipakita na legal yung pagtigil dito. Pero siguro kung maunawaan ninyo, pakinggan nyo maigi to. Kung meron kang ACR, hindi ibig sabihin pwede ka na magtrabaho. Tsaka sir, yung ACR issued by the Bureau of Immigration, Yes. not by the DOLE, di ba? Yes, ang ini-issue ng DOLE ay AEP. Yung para ka makapag-alien employment permit. Yan ang ating tinatanong. So, ang hihintayin nyo ay yung June 25 na verified answer nila. So yung sinabdit nila, wala namang kinalaman dun sa kaso? Yung ACR na yun, wala namang kinalaman? May kinalaman sa kaso dahil tinatanong natin yung status nila ni Coach Baldwin. So, legal resident siya kasi merong ACR nga ito. Redacted lang yung ibang mga linya kasi for confidential reasons. So ang nakalagay sa ACR, sir, resident siya or 9G visa? Permanent resident. So hindi lang siya working visa? Permanent, hindi to working visa, permanent residency card ito. Pwede ba magtrabaho yung permanent? Hindi. Not automatic yun. Kailangan pa ng Kailangan ng AEP pa. working permit ng Yes. DOLE. Yes. Pero malalaman natin sa 25 yan, baka meron naman silang AEP. Hindi pa kompleto yung, wala pa silang verified answer. Okay. Sir, yung reason ng hindi pag-present ng AEP, valid naman po yun. Hindi kasi kasama ngayon si Baldwin eh. Hindi kasama ngayon si Baldwin. So, sa verified answer nila within 10 days, ay maliwanag na lahat yun. Sa 25. Sa 25, oh. Kasama na daw si... Yun ang hiniling ko. Pero inassure naman that Baldwin will be here on 25. Kakausapin daw niya ngayon. Kausap niya si Coach Baldwin huli noong Sabado ng umaga. Sa 25, Baldwin not able to present himself here. Ano na? Tingnan natin, one step at a time. Maaga pa. 15 lang ngayon. Second Maaga pa. matters na, yung kanina pong meeting nyo with Kamanggagawa Party Yun. Representative, anything you want to share po sa napag-usapan? Yung kamanggagawa kasi marami silang concern. So binuksan lang natin yung linya para maganda yung komunikasyon. So ganun yung ginagawa natin, bukas yung linya. Kagaya nga ngayon, habang tayo nandito, may nagrarally dyan sa labas. Akala ko, kayo na yun. Yung LBC, nagrarally. So lahat ng ginawa natin ngayon ay para sa manggagawa. Kahit yung presence dito ni Mayor Arcillas ng Santa Rosa, na napakaraming pabrika, lahat ng malalaking pabrika ng Pilipinas ata nandun na. So,
yun ay para sa buksan ng linya ng DOLE sa ating mga workers. Sir, sabi kanina ni Representative Ely, first time daw ito na mangyari na nakipag-dialogue ang DOLE with the manggagawa. Ano ang representation or ano ang meaning nito for the DOLE leadership po ngayon? The first time ko rin lang naman dito eh. Dahil gagawin natin to na mas transparent, mas maganda yung ugnayan, hindi lang sa manggagawa, kung hindi sa employers sector sa management. So, okay na tayo doon? Coach, pasensya na. May update na dun sa Aurora, yung sa resort. Ano ang latest doon? Hindi ko pa nakausap uli, pero sila ay nagpunta doon sa Hermanos Resort. Nagkataon lang na yung management naman ay nandito sa Maynila, sa NBI yata. So, I'll get a report within the day. Ganun din yung report sa kung kailan namin itutuloy yung job fair sa General Santos City na pinospone muna natin dahil sa malaking lindol. Yun ang alam ko. Yun ang hindi ko pa alam kung anong sasagot niya. So under existing regulations, allowed siya ng 2 appearances to comply with procedural matters, and then we ask what we're supposed to ask. Yun ang gusto nating malaman ngayong araw na ito. Sir, separately, papatawag ko rin ba yung representative ng Ateneo? We do it one step at a time, and we're cognizant of the St. Francis High School versus Court of Appeals case. Merong nangyari na noon, yung St. Francis High School versus Court of Appeals, na nalunod, na patawan din ng parusa yung principal doon sa naturang kaso. So, parang inaanak kita. Secretary, tuloy po, ano po ang gusto sanang malaman ng DOLE? Sa pagpunta ninyo? Yung katatayuan ng kanyang alien employment permit. Merong kondisyones yun, validity date, expiration date can be renewed. Meron ding scope of work kung hanggang saan yung trabaho niya. Kasi yung sinasabi ko nga noong nakaraang linggo, ito ba ay saklaw maging sa labas ng campus, labas ng games, kasi Ateneo graduate din ako, tumira din ako sa Servini, 9 na taon nata ako sa Ateneo, sa alma mater ko yon. So gusto natin malaman kung hanggang Region 3 ba yun, kung hanggang saan yung scope. Tsaka merong merong condition yan that there has to be a transfer of technology. So dapat makadevelop ka rin ng assistant coaches na pwede mong isalin yung iyong nalalaman. Yun ang isa sa mga kondisyon kaya ka binigyan ng alien employment permit. So yun yung mga gusto nating malaman at hanggang saan yung kanyang supervision noong nangyari yung June 8 incident sa Aurora province. Verifiable sa records ng DOLE. Ano po? Hindi po verifiable sa records ng DOLE. Malalaman natin, ayoko sagutin yung ganun eh. Malalaman natin mamaya, he has to show me his alien employment permit, AEP.